Konti pa naman kayo, eh, 'no? Share muna tayo. Okay, share muna tayo. Share muna tayo sa ating newsfeed, yan. Newsfeed muna. Yan. Yan. Share naman tayo sa ating group. Group naman. Yan. Group. Yan. Okay. Share tayo sa ating group. Okay. Okay. Isa pa. 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 Yan. Okay. So po. Yan. Tapos, share naman tayo sa Messenger. Yan, share tayo sa Messenger natin. Yan, yan. Share tayo sa ating Messenger. Okay, okay, okay. Share tayo. Okay. Sa ating Messenger. Okay. Yan. Okay. So, yan na guys, no? Nakapag-share na tayo. Okay. So, tama na yan. Yan. Hello, Ma'am Admin Rich, Era Ramos. Hello din po sa inyo. Good evening po. Yan. Amir Rusul, good evening. Art, good evening. Maraming pong salamat sa pag-drop by, no, sa ating live. Yan. So, ito nga po mga kaibigan, ang pamagat po ng live natin ngayon ay ito. Mga makapangyarihang negosyante, wala ng tiwala kay BP Sara, no? Wala na pong tiwala ang mga makapangyarihang negosyante dito kay BP Sara, no? Yan. So, kaya guys, babalikan natin no, yung ating live kanina. Nung nagla-live tayo ay nawalan po kami ng ilaw kasi super ang lakas po ng thunder at saka lightning, no, dito. Tapos parang may friction, tapos parang na ano yata yung poste namin, no? Tapos nawalan kami ng ilaw. Ang sabi ng anak ko nung tiningnan niya, nasunog daw, no? Nasunog. Ay buti na ibaba naman agad dito yung ang tawag doon, yung binababa at tinataas, nakalimutan ko yung pangalan. Yun, naibaba naman kaagad, no? Kasi syempre wire yun, eh. Baka mamaya kung hindi maibaba, tumulay-tulay, diba, sa wire pag mula sa poste. So, ibaba naman kaagad. Tapos, yun, nasunog daw, no? So, wala kaming ilaw. Ilang oras kaming walang ilaw. So, ang ginawa ko kasi wala namang magawa, hindi naman ako makapag-edit, hindi naman ako makapag-upload, ay tinulugan ko na lang muna, no? Natulog na lang muna ako. Tapos nung yun na, pwede nang kumilos kasi nagawa na siya, no? So, ayan, live muna tayo ngayon, no? So, hindi pa naman tayo naantok kasi natulog tayo kanina kasi wala nang ilaw, ang dilim, no? So, ngayon, 11:45 na, live tayo, no? Okay. So, eto nga mga kaibigan, no, yung makapangyarihang Makati Business Club. Yan, Makati Business Club, mga kaibigan, no? So, wala na pong tiwala kay BP Sara. Etong mga
businessman, no? Mga kilala, mga prominenteng businessman sa ating bansa ay wala na pong tiwala, no? Kay VP Sara Duterte. Okay, so tatalakayin po natin yan, no, mga kaibigan. Okay. So, eto nga, mga kaibigan, no? Okay. From the Manila Bulletin. Ayan nga, mga kaibigan, no? Publish ito noong August 15. Oh, August 15. Ngayon lang, mga kaibigan. Ngayon, no? Kanina, 3:59 p.m. Ito. So, eto daw, mga kaibigan, no? Yung most influential business groups ay nag-join na po, no, sa mga grupo na nag-urge or talagang kumakalampag, no, sa Korte Suprema para i-reconsider yung kanilang desisyon na pagpapanagot, no, dito kay VP Sara Duterte, no, para i-reconsider yung desisyon nila na kumbaga ay huwag panagutin, mga kaibigan, no, dahil ito ay kanilang idineklara na unconstitutional. So ito po yung Makati Business Club, mga kaibigan, no? Ang napakamakapangyarihan na club na ito, mga kaibigan, na ito po ay comprise, mga kaibigan, no, binubuo ng mga malalaking mga negosyante, mga billionaires, no, sa ating bansa, na dahil po sa kanila ay marami pong mga negosyo, no, dito sa ating bansa. At sila din po ay tumutulong ngayon sa gobyerno ng ating Pangulo. Katulad na lang po ni Ramon Ang, no? Marami pong mga negosyante ngayon talagang partner po ng ating Pangulo dito po sa pagpapa ng ating ekonomiya at pagpapaganda ng ating bansa. So ito nga, mga kaibigan, the country's most influential business group have joined forces to urge the Supreme Court to reconsider its decision, voiding the impeachment case of Vice President Sara Duterte as unconstitutional. Ito, mga kaibigan, na nag-warning daw sila, mga kaibigan, na warning that it could erode trust in the government and impact investors' confidence. Tama naman, mga kaibigan, no? Kasi sa isang society, sa isang gobyerno na hindi mo pinapanagot yung mga korap, malaking ano yan, guys, malaking backlash yan sa isang gobyerno na may mga korap pagkatapos hindi pinapanagot. Malaking backlash talaga yan, no? So, yung mga businessman na ito, itong mga billionaire na ito, mga businessman ay nato-turn off na talaga. At sila po ay nakikiayon, no? At sila po ay sumasama na dito sa grupo na mariin na humihiling sa Korte Suprema na kanilang i-reconsider yung kanilang decision. Kasi nga, mga kaibigan, no? Ito, kapag pinagpatuloy ito ng Korte Suprema, sabi dito, ay tuluyan na mawawala ang trust, no? Ang pagtitiwala ng business community sa gobyerno at ang impact nito, mga kaibigan, no, sa ating mga investors locally and internationally. Malaki po ang impact nito dahil ibig sabihin, ganyan pala dyan sa bansang yan. Kapag kurap ka pala, no, hindi ka pala pananagutin. So ito po ay malaking backlash sa ating gobyerno. Kaya dapat po ay i-reconsider ng Korte Suprema yung kanilang desisyon. Nagtataka lang po tayo, mga kaibigan, na napakatagal na po noon na naihain yung motion for reconsideration, pero bakit tila wala pa yatang desisyon ang Korte Suprema. Samantalang doon sa pagdeklara ng impeachment ay null and void ay napakabilis nilang ginawa. The fact na palagi pong pasok, dinideklara na walang pasok
yung mga opisina, gobyerno, dahil po during that time ay ulan ng ulan at bumabaha. Pero magtataka ka, nagawa po ng Korte Suprema yung kanilang desisyon. 90 plus, no? Pages, 98 pages ba? Paano nila nagawa? So, mga kaibigan, marami pong question dyan na bakit ang bilis yata ng Korte Suprema sa paghahayag na unconstitutional itong impeachment ni VP Sara Duterte. Gayong nakita niyo mga kaibigan, no, yung pagpapadeklara sa kanya na yung pagpapadisbar sa kanya until now wala pa rin. Samantalang nung mga panahon na siya ay nanuntok ng sheriff, siya ay dinisbar na, no? Sinampahan na po ng disbarment case. Pero bakit hanggang ngayon ay wala pa rin? Tapos nung siya naman ay nagbanta sa ating Pangulo, sa kay First Lady at kay SMR, sinampahan din po siya, no? Ng disbarment case. Dalawa, no? At ang pinakahuli nga po na nagsampa sa kanya ay si Attorney Larry Gadon, no? Pero hanggang ngayon po mga kaibigan ay mukhang hindi pa po nilalabas ng Korte Suprema ang kanilang desisyon. Na nagtataka nga po si Attorney Gadon, Larry Gadon, na bakit siya ay napakabilis ng desisyon ng Korte Suprema. Gayong mas malala naman itong pinaggagawa ni Sara Duterte. Pero bakit si Sara Duterte ay tila untouchable? Diba? So yan po mga kaibigan ang katanungan din ng taong bayan. No? Bukod po kay Attorney Larry Gadon, tinatanong ng taong bayan kung bakit nga ba. No? So isa lang naman ang ano dyan mga kaibigan. Yung mga appointed, ang mga nasa Korte Suprema ngayon ay puro pa appointed ni Duterte. At dalawa na lang yung appointed ni Pinoy, no? Si Kagiwa at saka itong si Kagiwa at saka si Leonen, no? Dalawa na lang. So, mabuti pa si Kagiwa, mga kaibigan, nag-abstain, hindi siya bumoto. Pero si Leonen ang nagponente. At ang pinalabas nga po, no, ni Montalbo ba yun? Montalban, ng Vera Files na meron nga daw nangyari na, alam niya, no, na, kumbaga, merong pinangako, no, dito kay Leonen na siya ay gagawing Chief Justice, no, ng Korte Suprema kapag siya ay nagponente. So, bakit kailangan si Leonen ang magponente? Bakit hindi yung mga appointee ni Duterte? Simple lang mga kaibigan, kasi unang-una sa lahat, si Leonen, mas matagal na sila. No? Mas matagal na si Leonen dyan kaysa mga appointee ni Duterte. Pangalawa, para si Leonen kasi ay appointee, no? Appointee po ni Noynoy Aquino. So para bigyan daw ng imahe, no? Na ay dilawan niyang nagponente. So siguro tama siguro yung kanyang desisyon kasi dilawan niya ni appointee ni Pinoy. So kaya po ang pinili daw di umano, sabi po ni Montalban, no, ng Vera Files, na kaya daw po yan si si Leonen ang nagponente, ang appointee ni Pinoy, no? Yan po ang sabi. So, sabi pa po dito, no, mga kaibigan, the Makati Business Club MBC Management Association of the Philippines MAP Integrity Initiative and Justice Reform Initiative called on the Supreme Court to restitution. The decision of the court sends a dangerous signal throughout the bureaucracy that abuse of power and corruption carry no consequence. Tama, di ba? Yan talagang iisipin mga kaibigan na, ay, okay lang pala maging corrupt. Dito pa sa Pilipinas, okay lang pala maging corrupt ang isang government official. Hindi ka naman pala dito pananagutin. No? Ganyan po ang iisipin ng business community
at ng ating mga investors locally and abroad. So sabi pa dito mga kaibigan, said that without accountability, the government loses trust, which could institutionalize the flaws in the country's rule of law. No? So yan po talaga mga kaibigan, no? Kapag wala pong accountability, kapag hinayaan lang po natin na ganito lang po ang mangyari sa kabila po ng napakaraming mga lumabas na mga ebidensya sa hearing, tapos ganito babaliwalain lang, ganyan po talaga ang mangyari. Mawawala ng tiwala ang taong bayan at ang business club at ang mga investors locally and internationally, mawawala ang kanilang trust, no, sa Pilipinas. At ito po ay maaaring makaapekto din sa ating pong ekonomiya. No? So, ang sabi pa dito, the groups also warn to economic repercussions. Yan, mga kaibigan, no? Including contraction in investor confidence, rise in cost of doing business, and challenges in the supply chain. They said that consumers will ultimately pay the price. Everyone needlessly suffers, as our history as a nation repeatedly taught us by the statement read. The High Court decided last month that the articles of impeachment filed by the House of Representatives against Duterte was unconstitutional due to violating the one-year bar rule. So dito mga kaibigan, mas pinili pa ng Kongreso, ng Senate, ng Supreme Court, mas pinili pa ng Supreme Court na paniwalaan, mga kaibigan, at yung bang paniwalaan yung mga mali-maling mga data, no, na sabi nila ay yun daw ang inilabas ng ABS-CBN. Pero ito po ay mariin na itinatanggi ng ABS-CBN dahil wala daw ganun sa kanilang report. So, maring misinterpretation po ang nangyari, no? Or kaya nga sinasabi na kung ganyan na ang pinagbasihan ng desisyon ng Korte Suprema ay isang maling report, so ibig sabihin 100% mga kaibigan, mali din ang desisyon ng Korte Suprema, no? So, sa panang grupo, yan, the High Court decided last month, nabasa na yan. Ito. Yan. The Supreme Court ruled that the first 3 complaints were dismissed when the 19th was adjourned for the holiday break. As such, the constitutional rule on one-year ban has taken effect. The business group explained that the High Court treated the first 3 complaints as deemed initiated, even if this were not acted upon the House. No? So, hindi naman po na-initiate yun eh. Hindi naman po yun ibinigay sa Committee of Justice eh. Kumbaga, hindi naman po siya naging verified articles of impeachment. So, hindi po siya po pwedeng bilangin as number 1, number 2, number 3 impeachment. No? Hindi po siya pwedeng ganun bilangin dahil hindi naman po siya yung verified impeachment complaint na tinatawag. Dahil hindi nga po siya verify, no? Malinaw na malinaw po yan. Hindi rin po siya nakarating sa Committee on Justice. Hindi po, no? So, sabi pa dito, apart from violating the one-year bar rule, the SC said the impeachment case was voided due to violation of due process, in which the group noted that the impeachment is neither a criminal nor administrative proceeding. Nakakapagtaka nga mga kaibigan, bakit parang biglang nakalimutan na yata ng Korte Suprema kung ano yung mga rule, no, pagdating po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Or sadya bang ginawa nila ito dahil gusto nilang isalba ang Vice Presidente, no? So, makakapag-isip ka talaga mga kaibigan, no? Parang may kakaiba talaga dito sa ginawa ng Korte Suprema.
So ito pa, the court, by the decision in this case, as it stands, unfortunately prevented due process from happening. The statement read, citing Article 11 of the Constitution, the business groups emphasize that it is clear that the impeachment process exists to serve the public. It is not to shield a government official from the rigors of defending himself or herself, but to safeguard the people's right to demand accountability from those who wield authority supposedly on their behalf, they added. So palagi ko nga sinasabi itong mga kaibigan na this is safeguarding the Filipino people. Ito yung tinatawag nating safeguard natin mga kaibigan na meron tayong safeguard from the corrupt officials na pwede natin silang patalsikin sa pwesto at i-disqualify habang buhay through impeachment. So ito po yung power, the power rests first in Congress and with the people, kasi ang Kongreso po ay representante ng mga tao. So eto mga kaibigan, malinaw na merong pagtatakip dito. Wag na po tayong magplastikan mga kaibigan. Wag na tayong magplastikan. Malinaw na meron pong pagtatakip dito at ayaw talaga na maumpisahan ang trial ng Vice President Sara Duterte. Kahit ano pang sabihin nyo na ganito ganyan, wala talaga. Yun lang talaga ang katotohanan dyan. Dahil gusto nyong pagtakpan si VP Sara Duterte. Dahil ba sa alam ninyo na meron siyang kasalanan. Kasi madali lang naman, wala kang kasalanan, humarap ka sa trial at ipagtanggol mo ang sarili mo. Lalong-lalo na, nagdeklara na siya, meron siyang 16 lawyers. Aba, sayang naman yung ibinayad mo sa 16 lawyers na yan, hindi man lang nakarating sa impeachment court. Wala man lang, hindi man lang naumpisahan. Sayang naman, sayang din yung mga robe ng mga senador na nagpagawa pa ng robe yung mga senador pagkatapos ni hindi man lang nagamit, na hindi man lang napagpawisan. Diba mga kaibigan? So, ano yan? Ano yan, Chis Escudero, So, kaya eto mga kaibigan, etong, ito pong basahin po natin yung statement po ng Makati Business Club, Integrity Initiative. Ito po yung kanilang letterhead. Sila po ay sumulat, mga kaibigan, gamit po nilang kanilang letterhead. Sabi po dito, statement on the case of Duterte House of Representatives versus House of Representatives, GR number blah blah blah, August 15, 2025. We join a nation hopeful that Supreme Court shall steadfastly resume its role in defending the Constitution that the Filipino people have ratified as a pivotal time in our history. With much respect to the Supreme Court, we add the voices of our nation's luminaries and set forth our observations on why the decision in Duterte versus HOR merits reconsideration. So dito mga kaibigan, ito kasi ito yung mga, sabi ko nga sa inyo, mga mayayaman, mga bilyonaryo, mga businessman, Makati Business Club, So, pag sinabi pong Makati Business Club, mga kaibigan, mga bigatin yan. Sila po, mga kaibigan, ay maraming ambag sa ekonomiya ng ating bansa. At tingnan niyo mga kaibigan si VP Sara Duterte, wala na pong tiwala sa kanya. Ang mga negosyanteng ito, ang mga bilyonaryong ito, mga kaibigan, na nagninegosyo sa ating bansa. Wala nang tiwala sa kanya. So, eto mga kaibigan, eto, tingnan niyo Ang isang tatakbo ng pagkapangulo ng Pilipinas na hindi pinagkakatiwalaan ng napaka-prominenteng grupo ng Makati Business Club, isa lang po ibig sabihin niyan. Kapag po, just in case na manalo yan, sa 2028, just in case lang na manalo siya sa 2028, wala po sa kanya ang suporta ng Makati Business Club at palagi siyang kini-question at pinagdududahan dahil hangga't hindi po niya nasasagot ang lahat
ng mga katanungan sa kanya patungkol sa kanyang confidential funds, ay hindi mabubuo ang tiwala sa kanya ng Makati Business Club at ng taong bayan. Kaya mga kaibigan, very ironic na meron tayong isang tao in the person of Sara Duterte na nangangarap, nag-ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas pero ayaw ng accountability. Meron tayong ambisyosa, no, na Vice Presidente na nangangarap na maging Pangulo ng Pilipinas pero ayaw namang sumagot pagdating sa kanyang mga confidential funds. The reason kung bakit nagkaroon tayo ng impeachment, hindi dahil sa pamumulitika, kundi dahil sa ginawa niya ng pag-iwas, lahat ginawa niya ang pag-iwas para lang siya ay maisalba sa mga question patungkol sa kanyang confidential funds. Sa channel ko, sa aking admin reach, no, sa YouTube, binalik ko mga kaibigan, no, tinuthrowback ko yung mga hearing sa Kongreso. Kung paano nag-umpisa doon pa sa budget appropriation, no, sa OBP, DepEd, kung paano nag-umpisa yung mga nangyari na yan, no? Yung discovery ng 125 million na ginastos lang in 11 days. So, ibinalik po natin doon. At nakita po natin, mga kaibigan, malinaw na malinaw, na ang lahat, mga kaibigan, ay may problema talaga ang Vice President Sara Duterte. Dahil mula pa noon, mga kaibigan, napakatagal na noon, guys, no? Mula pa noon ay talagang pinilit niya na iwasan, na hindi sagutin. At nagmamayabang pa siya, mga kaibigan, at siya ay umaatake sa Kongreso. No? So, kitang-kita natin dito, mga kaibigan, na hindi niya talaga masagot yung ang mga katanungan patungkol sa kanyang confidential funds. Nararapat lamang talaga na siya po ay litisin na dito sa kanyang confidential funds, no, para masagot po niya. Lalong-lalo na nangangarap po siya na maging presidente ng Pilipinas, no? So parang nangyari, gusto lang niya maging presidente ng Pilipinas para makaganti sa ating Pangulo, no? Wala po sa kanyang hinagap na gusto niyang maging presidente ng Pilipinas para ayusin ang ating bansa, para pagandahin ang buhay ng mga Pilipino, para maging mura ang presyo ng bigas, maging mura ang presyo ng kuryente. Wala po siyang ganun na iniisip. Ang iniisip po na ngayon ng Vice Sara Duterte ay ang pagganti. Gusto po niya na manalo sa eleksyon para siya ay makaganti. Tingnan niyo yung ginagawa niya, di ba, mga kaibigan? Punta siya ng punta sa iba-ibang mga bansa. Ang dami na niyang pinuntahan at patuloy po siyang mag-around the world upang kumbinsihin ang mga kababayan natin sa ibang bansa. Kumbinsihin at siraan ang ating Pangulo. Yan po ang kanyang ginagawa, no? Sinisiraan po niya ng husto ang ating Pangulo. Nakakalungkot isipin dahil meron tayong mga kababayan na hindi po nag-iisip. Hindi po nila alam na ang taong naninira, ang taong mahilig manira, mahilig magsalita ng masama sa kanyang kapwa, yan po ang tao na hindi mapagkakatiwalaan. Dahil, ibig lang sabihin ng mga kaibigan, ang kanyang pong aim sa kanyang paglilingkod, no? Dapat paglilingkod sa bayan, pero lumalabas na ito ay para lamang sa kanyang sarili. Para isalba niya ang kanyang ama na si Duterte, isalba niya si Kibuloy, isalba niya ang lahat ng mga kakampi. Parang nakikinita ko na, mga kaibigan, no? Kung sakaling si Sara Duterte ay maging Pangulo nga talaga sa Pilipinas, parang nakikinita ko na kung ano ang mangyayari sa ating bansa. Unang-una sa lahat, gagantihan. Lahat gagawin niya para makaganti sa ating Pangulo. Kung titingnan natin, wala namang masamang ginawa ang Pangulo natin dahil yung pag-aaresto kay Duterte ay isang legal na proseso, no? Dahil ang ICC ay meron pa tayong obligasyon sa ICC kahit doon, no, kahit itong si Duterte ay umalis na sa ICC, pero sinasabi nga po ng Korte Suprema na meron tayong obligasyon sa ICC.
At ang ginawa po ng pag-aaresto kay Duterte ay isang legit po ito at hindi po ito ipinagbabawal sa batas, no? So tama po ang ginawa na pag-aresto kay Rodrigo Duterte. Dahil unang-una sa lahat, ang nagreklamo po nito ang taong bayan, ang mga biktima ng EJK ni Duterte. May mga maliliit na bata, meron pang sanggol na nasa loob ng sinapupunan ng nanay na buntis. Merong mga lolo, may lola, may mga senior citizens, may mga babae, merong ama, ina, kaibigan, kapatid, asawa. Sila mga kaibigan ay nabiktima ng EJK ni Duterte. Nakakalungkot isipin, no? So, malinaw na ang pag-aresto sa kanya, mga kaibigan, ay tama. Tama. At ito po ay nararapat lamang para naman panagutan niya ang kanyang kasong crime against humanity. Dahil hindi po ito basta-basta, hindi lang iisa ang chinugi, hindi lang dalawa, hindi lang 100, kundi ang nabiktima po ay 30,000. Nasabi nga po ni Dr. Fortune, lalago pa ang numero, aakyat pa ang numero kung ating pagbabasihan yung mga autopsy report na kanilang ginawa. Na yung mga idiniklara daw na namatay sa COVID, nung kanilang tiningnan yung autopsy at pinag-aralan yung mga buto, nakita nila na may tama ng mga baril. So sabi po ni Dr. Fortune, sobra pa doon sa sinasabi ng chair ng Human Rights, no, Commission on Human Rights, na nasa 30,000 ang mga natsugi. Pero ang totoo, kung talagang bubusisiin lahat ng mga autopsy ng mga namatay, more than 30,000 ang biktima. So mga kaibigan, alam din natin na hindi dito pwedeng litisin sa Duterte dahil ang ating Korte Suprema ay mga appointed niya. At alam din natin na kaya nilang imaniobra ang batas. Alam natin yan, mga kaibigan. At nakita na natin yan nung kinasuhan si Duterte ni Castro, ay binaliwala po niya ang kanyang sumun galing sa RTC, Quezon City. At pagkatapos, binigyan ulit siya ng sumun, binaliwala na naman niya at hindi siya pumunta. Pagkatapos, magugulat na lang tayo, biglang nagdeklara, ibinasura ang kaso. Wala daw merito. Samantalang kitang-kita naman natin na merong merito. Anong sabi ng judge? Nagbibiro lang daw si Duterte. Pero the time na binanggit niya na papatsugin niya si Castro, hindi po siya nagbibiro. Siya po ay galit at madiin ang kanyang pagkakasabi na papatsugin niya. So wala pong pagbibiro doon. Pero kitang-kita natin kung paano nila minaniobra ang batas. Kaya yan nga po ang malaking ebidensya na hindi po pwedeng litisin dito sa Pilipinas ang isang katulad ni Rodrigo Duterte. No? So nakikinikinta ko na mga kaibigan, kung sakaling talagang tatakbo itong si Bibi Sara Duterte at manalo sa pagkapangulo, nakikinikinita ko na. Makakalaya na si Kibuloy, tuloy-tuloy na naman ang mga pang-aabuso. Makakalaya na si Nabantag, makakalaya na si Natibes, makakalaya na si Alice Goo at baka mga kaibigan bumalik pa sa pagiging mayor. Makakalaya na yung mga nakakulong na kanilang mga kaalyado at walang accountability. Lahat ng kanilang pagnanakaw, lahat ng kanilang ginagawa ng mga korupsyon, walang accountability. Wala nang yung ginagawa ng Pangulo natin ngayon na pinapaimbestigahan, yung mga flood control, wala na yan. Dahil kapag Duterte na po ang nakaupo, kung ano ang gusto nila, na convenient sila, yun lang po ang gagawin nila. At kapag Duterte na ang nakaupo, wala na ulit ang West Philippine Sea. Ibibigay na yan ni Sara at hindi niya ipaglalaban. No? Gagayahin po niya kayang tatay, hindi po niya ipaglalaban ang West Philippine Sea at ibibigay po niya yan. At kaibigan lang natin ang China.
At ang Amerika, wala na yan, wala na yung Amerika na yan, no? Ganyan po ang mangyari. So mga kaibigan, isa pong madilim, no? Madilim na Pilipinas ang kahahantungan natin kapag ang katulad ni VP Sara Duterte ang maging Pangulo. Katulad na nangyari sa panahon ng kanyang tatay, mga kaibigan, na napakadilim po ng Pilipinas. Kabi-kabilang patay, kabi-kabilang natutumba. Tapos walang mga police report. Grabe ang human rights violation. Chinuchugi mga lawyers, chinuchugi yung mga media. Grabe mga kaibigan, ang persecution sa mga political enemy. Grabe mga kaibigan, no? So, dito makikita natin guys na hindi na natin gugustuhin na bumalik pa tayo sa kadiliman, no? Na nakahulagpos na tayo sa kadiliman at hindi na po tayo babalik pa, no? Tama na ito, no, mga kaibigan, at maraming ang nagre-request na sana kapag binago or inamyandahan ang konstitusyon ay amyandahan na rin nila yung parte na pwedeng ma-re-elect ang Pangulo at pwedeng tumakbo ulit ang Pangulo ng Pilipinas. Dahil nasisigurado ko sa inyo na pag dumating ang panahon na naamyandahan ang ating konstitusyon at makakatakbo ulit ang Pangulo ng Pilipinas, natitiyak ko sa inyo na mananalo si PBBM. Dahil mahal na mahal ng taong bayan si PBBM. Dahil nakita na ng taong bayan na talagang ang ating Pangulo ang tunay na nagmamahal. Kita niyo naman mga kaibigan, no? Sumulat po yung taga Kalumpit, Bulacan, mga kaibigan. Sumulat po kay PBBM. Patungkol po ito sa kanyang pagsusumbong tungkol po doon sa baha, no? Na yung dike daw mga kaibigan, yung dike ay hindi daw inayos ang paggawa at napakakaunti lang daw ng semento. Anong ginawa ng Pangulo natin? Pinuntahan kaagad. Yan po ang Pangulo na tunay na may malasakit. Pinuntahan niya kaagad mga kaibigan at kanya pong ininspeksyon. At mga kaibigan, ito po ay kanyang ipapagawa. Tingnan niyo mga kaibigan, no? At pagbabayarin mga kaibigan, uusigin yung kontraktor nito. Kung bakit ito nagkaganito, na ang mga Pilipino, ang mga residente ng Bulacan ay talagang nahirapan dahil po sa nangyari na hindi po humuhupa ang baha. Ang iba po, ang ginagawa na nilang transportation ay bangka, no? Nagbabangka na po. Nakita natin yung sitwasyon sa Bulacan, no? Na marami sa kanila ay nagbabangka na lang dahil nga napakataas ng tubig. Mainit na ang panahon, wala na pong ulan, pero ang tubig ay hindi humuhupa, no? So dito makikita natin sa panahon ng ating Pangulo ngayon, no, pinapaimbestigahan po niya yung may mga nakikita niya na mali yung mga paggawa na moro-moro na parang mga guni-guni lang na wala naman, hindi naman epektibo. Pinapaimbestigahan ng ating Pangulo. Ang sabi ko nga po sa inyo mga kaibigan, napakagaling po ng ating Pangulo ngayon. Napakaganda po ng kanyang ginagawa dahil ito'y pinapakita po niya ang tunay niyang pagmamahal sa taong bayan at ang tunay na serbisyo ng isang tunay na public servant. Kung maalala po natin sa panahon ng dating Pangulong Duterte ay pinagtakpan po niya ang kanyang mga cabinet members at naglabas po siya ng memorandum na sinasabi po niya doon na bawal, no? Hindi pwedeng imbitahin ang kanyang mga cabinet members ng Senado, no? At mga kaibigan, pinanindigan po ni Duterte yan, no? Hindi po niya pinapunta ang kanyang mga cabinet members dahil ayaw po niyang imbestigahan ng Senado ang mga cabinet members niya na tiwali. Dahil sa panahon po ni Duterte, ang kanyang mga kasama, ang kanyang mga kaalyado ng mga tiwali ay protektado. Yan po ang katotohanan mga kaibigan. Magalit na kayo sa akin o hindi, pero makikita nyo yan. Sa balita, nandyan yan. Nakalagay na yan, no? May record na yan dahil tapos na si Duterte. Sa mga balita, sa lahat, no, mga social media, makikita nyo kung paano prinotektahan ni Duterte ang mga korap niya ng mga opisyales. Remember,
O, si Duque, pinapatalsik na ng lahat ng tao, ng Senado, ng mga Pilipino, ng medical practitioners, pinapalayas na si Duque. Pero hindi po siya pinapaalis. Pinapagtakpan pa siya ni Duterte. Kaya naman pala siya pinagtakpan dahil si Duterte naman pala ang nag-utos sa kanya na i-transfer ang pera ng Department of Health sa PSDBM. At pagkatapos po, nung na-transfer na po, ay mga kaibigan, nagkaroon na ngayon ng power ang PSDBM para makulimbat yung pera na yan. Sino po yung nasa PSDBM na inilagay ni Duterte? Walang iba kundi yung kanilang kaibigan ni Bongo na si Christopher Lau, na ngayon sa panahon ni President Marcos ay nakakulong na po, no? Nakakulong na po si Christopher Lau. Pero napakalungkot po isipin na si Christopher Lau ay nakulong, pero si Duterte na nag-utos, no, ng pag-transfer ng pera ng DOH sa PSDBM, si Duterte po ay hindi man lang dito nakulong sa Pilipinas, no? Kasi nga po untouchable po sila dito. Pagdating po dito sa Pilipinas, aminin na natin sa hindi, untouchable po sila pagdating sa mga korte. Dahil, mga kaibigan, halos lahat ng nandyan ay appointed niya, pati sa mga regional trial court. Diba? Yan po, mga kaibigan, no? So, ano pa? Grabe mga kaibigan, no? Inayos po ni Pangulong Bongbong Marcos, pati yung ating mga fish port, mga kaibigan, no? At si Pangulong Bongbong Marcos ay talaga namang namigay po ng mga makabagong mga makinarya, mga pang food processing, no? At nagpatayo po ng karagdagang cold storage, no, facilities upang matulungan ang mga mangingisda na mapanatilang sariwa ang kanilang mga huli hanggang sa makarating sa pamilihan. So kita natin mga kaibigan ang tunay na malasakit ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Yan. So ito nga po pala, no? Meron pong itong mga walang kaalam-alam, no? At talaga namang mga bitter, mga kaibigan. Itong mga bitter, no? Okay. Biruin nyo ha, ito pong si Duterte. Pagpasok po ni Duterte noong 2015, ang confidential and intelligence funds ay nasa 517 million only. Ngayon, si Duterte, hindi po siya, nalilitan po siya sa 517. Super liit lang sa kanya yan kasi malakas kumita yan eh. Diba? Alam naman natin, no? Pag mga illegal na mga gawain, malakas ang kita, no? So ito mga kaibigan, ginawa po ni Duterte 2017, tinaasan po niya ang confidential and intelligence funds. Yung 517 million ni Pinoy ay ginawa niyang 2.5 billion, no? Billion. And then 2018, 2.5 billion ulit. 2019, 2.5 billion ulit. 2019, 4.5 billion. Yan, tignan nyo guys ha, 4.5 billion 2019. Pagdating ng 2021, 4.5 billion ulit. Pagdating ng 2022, 4.5 billion ulit. So pagdating ni PBBM, ito po, 2.5 billion na ang confidential funds. At yan po, ang ginawa ni PBBM, sinunod lang niya ang confidential funds ni Duterte at hindi na po niya tinaasan. Until now,
ang confidential funds ni PBBM ay 4.5 billion pa rin. 3 taon na ang nakalipas pero hindi pa rin niya dinagdagan. 4.5 billion pa rin. So bakit po natin ito nasama no sa ating topic? Kasi po mga kaibigan, meron po mga bitter no mga tao na kinukundina at kanila pong sinasabi na ba't ang laki-laki naman 4.5 billion, no? So, eto po mga kaibigan, may nagsasabi na hindi mo naman kailangan ng confidential funds. So, makita po natin, sabi po dito sa post ng GMA, Malacanang defended on Thursday the request of the Office of the President for a confidential and intelligence fund, saying that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is the chief architect of the country's foreign and security policy. So, security and foreign policy. So, tama po yan mga kaibigan. No? Tandaan po natin, ito rin naman po ang nanggaling sa DBM, that the President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy at kinakailangan ng pondo ng Pangulo, Palace Officer Claire Castro. So, eto mga kaibigan, bakit mo kailangan ng pondo ng Pangulo? So, kung titingnan po natin mga kaibigan, sa panahon po ni Duterte, ang laki ng 4.5 billion. Na kung titingnan natin, lahat ng tao noon sa bahay. Bakit siya nagkaroon ng ganong kalaki na 4.5 billion? Ay lahat naman ng tao noon nasa bahay, no? Eh, sa totoo lang panahon ng pandemic, mga kaibigan, pati ng mga kriminal nasa bahay yan mga kaibigan lahat kasi ng tao sa bahay isolated, no? So ibig sabihin, bakit ang laki ng kanyang confidential funds, no? Kung titingnan natin, pwede naman itong magamit sa ibang paraan, katulad sa pagtulong, pang-ayuda ng mga taong bayan. Na sa panahon po ni Duterte, naranasan ng taong bayan ang sobrang gutom, mga kaibigan. Biruin mo magbibigay ng ayuda pang 2-3 araw lang. Samantalang ang Pangulo natin, Bongbong Marcos, pag nagbigay po siya ng mga ayuda sa mga Pilipino, 10,000. 10,000, mga kaibigan, yung mga binigyan niya ng mga farmers, ng mga magsasaka at yung iba. Samantalang si Duterte, magkano lang ang binibigay? 3,000 ba? O 4,000? Napakaliit, mga kaibigan, no? So, maswerte kayo, nabigyan kayo. Ako nga, sabi ko, ni isa, wala. Biruin nyo may trabaho ako noon, maganda ang trabaho ko, malaki sweldo ko. Ni-lockdown niya, so nawalan ako ng trabaho kasi ni-lockdown niya hindi ka pwedeng pumasok. Wala kang masasakyan, malayo ang trabaho ko. So, ang nangyari mga kaibigan, hinayaan niya mga Pilipino na mamatay sa gutom. Wala pong ayuda. Never po akong nakatikim ng ayuda sa panahon ni Duterte. Hinayaan po niya na mamatay sa gutom ang mga Pilipino. Maraming namamalimos. No? So may video yan, no? So hindi po yan fake news. May video yan at meron niyang mga balita na namamalimos ang ating mga kababayan. Binigyan daw sila ng ayuda, pang-2 o 3 araw lang. Anong klaseng ayuda yun? Di ba? Grabe. So, eto po mga kaibigan, no? Isa pa, ang sinasabi nga po ni Palace Officer Castro, okay lang naman na magkaroon ng confidential funds, pero kailangan ay maayos ang paggastos. So ganito po ang nangyari sa mga confidential funds ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Maayos ang paggastos, lahat naka-accounting kahit pinakamaliit na gastos at wala pong natanggap kahit isang flag ng COA dahil malinis po ang confidential funds ng ating Pangulo. Lahat ay naka-accounting. Yan ang katotohanan. No? So, kung titingnan natin, lalong-lalo na ngayon mga kaibigan, kailangan ng Pangulo natin ng intelligence and confidential funds. Lalong-lalo na ngayon na napakalaki ng threat sa kanya. No? Pinagbabalakan na siya na ipatsugi ng Vice Presidente.
At, ano pa, maraming nagbabanta ngayon sa buhay niya dahil nga doon sa nangyari kay Digong. So kung titingnan natin, marami pong threat ngayon sa buhay ng ating pangulo, kaya kailangan po niya talaga ng confidential funds, lalong-lalo na po na meron din po tayong external threat na tinatawag doon po sa pambubuli ng China at yung, sinasabi nila na napipintong girian itong Taiwan at ng China, 'no, na balak kubkubin na ng China itong Taiwan, na sinasabi nga po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, which is ako po ay nag-a-agree na tayo po ay madadrag sa away na yan dahil ang Taiwan po ay napakalapit sa atin. Siyempre, kapitbahay na kapitbahay natin yan, ang lapit lang ng Taiwan. Pag meron diyang papasabog na mga missile or nag-aaway-away or merong mga may mga bumabagsak ng mga missile, sa tingin niyo hindi madadamay ang Pilipinas? Kaya nga tama po yung sinasabi ng ating Pangulo, whether we like it or not, madadamay po talaga ang Pilipinas. Kaya maganda po na maging prepare tayo at bukod po doon sa ating mga kaalyado na tayo ay pwedeng mag-rely sa kanila, ay meron po tayong sariling pagsisikap para po mapaunlad at mapalaki ang ating military forces, no? Meron tayong kumbaga magiging deterrent na lang tayo sa China na hindi tayo basta-basta na matatalo dahil meron tayong ilalaban, no? So, yun po mga kaibigan, no? Yan po ang ginagawa ng ating Pangulo ngayon, no? Na talagang nakikita po ng Pangulo natin yung mga internal at external threat na yan. Kaya po, ang isang presidente ay nararapat lamang magkaroon talaga siya ng confidential funds. Dahil presidente po siya eh. Siya po yung chief architect ng security and national policy, no, ng ating bansa. So, kailangan po talaga yan na meron siyang confidential and intelligence funds. Ang wala po, kung titingnan natin, ay ang Vice Presidente, no? Yan talaga ang wala. Pero nagpilit po si Sara Duterte na magkaroon ng confidential funds dahil sanay na sanay po siya sa confidential funds since Davao City na siya po ay naging mayor, no? Yan. Yan po mga kaibigan, no? So, yan lang po ang katotohanan talaga eh. Whether we like it or not, talagang madadrag po ang ating bansa sa away ng China at ng Taiwan dahil napakalapit po ng Taiwan sa atin. Yan po ang katotohanan, whether you like it or not, no? Kaya ang Pangulo po natin ngayon ay wais, matalino, dahil lahat po ng mga pwedeng mangyari ay kanyang ina-anticipate at kanyang pong pinaghahandaan. Yan ang matalinong tao. Diba? Hindi yung kumbaga, naka-standby lang. Parang, oy, kahit nakikita niyo yung, yung magiging danger, no, sa hinaharap. Pero, naka-standby lang siya at wala siyang ginagawang hakbang para palakasin, no, yung ating military forces. So, ganyan-ganyan po, no, si Sara Duterte. Wala po siyang pakialam. Dahil nakafocus na po ang kanyang isipan, mga kaibigan, sa 2028 na maging Pangulo para makapaghiganti siya kay PBBM. At gagawin po niyang lahat para ipakulong, no, ipakulong ang ating Pangulo at pati na rin yung mga tao na kumakalaban sa kanya. Exactly, ganyan po talaga ang kanyang gagawin sa 2028. Diba? So, uy, mag-aalauna na pala. So, ano pa? Diversify.
Yan, naku mga kaibigan 'no, inaantok na ako ng sobra 'no. So, mga kaibigan tumalab na yung ininom kong cetirizine kasi sa aking allergy. So, inaantok na ako mga kaibigan, hindi ko na makontrol ang aking, antok 'no kapag umiinom ako ng cetirizine na yan talagang hindi ko mapigilan yung aking antok. So, mga kaibigan hanggang dito na lang 'no, at ako'y matutulog na antok na talaga. No, so fight fake news, expose the truth. Pero bago ang lahat mga kaibigan, meron po muna akong i-introduce sa inyo bago ako magbabay, no? Ito, napaka-importante po nito mga kaibigan, yung aking sasabihin, no? Aking i-introduce sa inyo. So, very important matters, no? Okay. Introduce natin. Very important matters. Okay. Ito po. Yan. Martin Romualdez for President 2028. So ngayon pa lang, sabi ko nga mga kaibigan, ay kinakampanya ko na po si Speaker Martin Romualdez for President sa 2028. Bakit si Speaker Martin ang gusto ko? Unang-una mga kaibigan, siya po, bukod sa pagiging pinsan ng ating Pangulo at bukod sa pagiging Romualdez, siya po ay mabuting tao. Unang-una, mabuting tao. Diplomat, siya po mga kaibigan ay walang bahid no ng korupsyon. Since na siya ay pumasok sa politika, wala kang makikita na siya ay na-involve sa korupsyon. Dati ng mayaman, may mga negosyo, walang korupsyon, no? So, pag siya po ay naging Pangulo ng Pilipinas, katulad ng Pangulo, mayaman, hindi yan magnanakaw dahil maraming pera yan, maraming negosyo. Pangatlo, mga kaibigan, maganda ang kanyang credential, nag-aral siya sa mga prestigious na paaralan abroad. At pagkatapos, nung siya ay umuwi sa Pilipinas, hindi pa siya tumigil sa pag-aaral, nag-aral na naman uli siya ng law. At doon po siya sa University of the Philippines, no, mga kaibigan, siya po ay, tama nga ba? Sa University of the Philippines nga ba siya nakagraduate? Sandali baka mamaya. Ng law ito ha, law. Yan. So, tignan natin na kung tama ba. So, yan. 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 So, tingnan natin ha. So, pinanganak po siya noong November 14. Uy, November 14. No? Ay, pareho pala kami. Ako naman ay November 5, no? November 5, pero ang nasa birth certificate ko, 25. Pero ang sineselebrate ko ay November 5 kasi yun talaga ang araw ng aking kapanganakan. Pero sa birth certificate ko, naging 25 kasi late registration ako pagkatapos. Yung clerk, nabingi siya, no? Pagta-type niya, ang kanyang tinay 25. Instead of 5, ginawa niyang 25, dinagdagan. So, ang ginawa ko, ay sinunod ko na lang mga kaibigan, yung nasa birth certificate, no? November 25. Pero yung aking sineselebrate ay 5, no? So, siya po ay pinanganak noong November 14, 1963. A Filipino businessman, no? 1963. So, 65 na pala siya, no? Mas bata siya ng isang taon kay PBBM, no? So, 65 na siya, no? So, a Filipino businessman, lawyer, and politician
who has been the 24th Speaker of the House of Representatives since 2022. He also served as the representative for Leyte's district, 1st District since 2019 and previously from 2007 to 2016. He was previously the House Majority Leader from 2019 to 2022. He is a first cousin of President Bongbong Marcos. Born to the 4th generation of the Romualdez family, he graduated from the Cornell University in the United States and pursued legal studies at the University of the Philippines College of Law, being admitted to the bar in 1993. Romualdez entered government in 2007 after being elected to the House of Representatives, being re-elected in 2010 and 2013. Upon being term limited as a representative in 2016, he sought a seat in the Senate. No? So, ano pa? Ito mga kaibigan, no? Romualdez was elected back to the lower chamber in 2019. During the second tenure, he managed the successful vice presidential campaign of Sara Duterte. He was elected as a speaker in 2022. During his speakership, Romualdez played a key role in the Marcos Duterte writ and pursued constitutional reforms that were marred by irregularities. No? So, Ferdinand Martin Romualdez is the third child of former Leyte Governor and Ambassador to the United States, Benjamin Romualdez. No? So, ang tatay pala niya, no? Benjamin Romualdez. Carlos Benjamin Orestes or Kokoy Trinidad Romualdez was a Filipino politician who served as a governor of Leyte and later appointed as ambassador to the United States, China, and Saudi Arabia. No? So, ano pa nakalagay dito? His father was once named by Forbes as the 30th richest man in the Philippines with a net worth of 3.3 billion. Yan. So, yan po mga kaibigan, no? At ito pong yaman ng kanyang tatay ay kiniklaim po ito, no, ng Presidential Commission on Good Government kay Cory Aquino na as ill-gotten wealth, no, ang sabi. Pero later on mga kaibigan, no, last year, ang Sandigang Bayan, inoverturn po nila, no, ang desisyon. Ang sabi po ng Sandigang Bayan ay dapat na daw ibalik sa ditong kay Benjamin Romualdez, dapat na daw ibalik ang kanilang mga kayamanan dahil nakita po ng Sandigang Bayan na mali, no? Walang matibay na ebidensya ang mga paratang na ang kanilang kayamanan ay ill-gotten wealth. So yan po ang totoo. Kasi nga mga kaibigan, hindi pa nga kumbaga, hindi pa nga si President Marcos nun eh. Talagang mayaman na talaga yan, mga Romualdez, no? Balitang-balita na yan. Yung Romualdez clan ay talagang mayaman, no? So, sabi pa dito, he is the nephew of former First Lady Imelda Marcos and former President Ferdinand Marcos, while incumbent President Bongbong and Senator Amy are his cousins. And Romualdez attended Cornell University in the United States from 1981 to 1985. So, graduating with a Bachelor of Arts in Government in 1988, he earned a Certificate of Special Studies in Administration and Management from Harvard University. Ganda po ng kanyang credentials, no? He later enrolled at the University of the Philippines College of Law in 1988. No? So, nung siya po umuwi ng Pilipinas, hindi siya tumigil, no, sa kanyang pag-aaral. Siya po ay nag-aral ulit, no, ng law sa UP. So, in 1988, becoming a Upsilon Sigma P fraternity member. He earned his Bachelor of Laws degree in 1992. He was admitted to the bar in 1993. So mga kaibigan, maganda po ang kanyang credential, no? So,
In 1992, Romualdez was appointed as concurrent trustee and president of the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation and Dr. Vicente Orestes Romualdez Educational Foundation, both of which are owned by his family. In 1995, he started to work as director and legal counsel of the Carpa Realty Development Corporation. Prior to his political career, Romualdez served as the chairman of the board for Equitable PCI Bank. He also served as the chairman of Benguet Corporation. Yan. So, maganda po ang kanyang, kanyang credentials. Mga kaibigan, no? Okay. Yan. So, maganda po ang kanyang credentials, mga kaibigan. So, ang isa sa talagang yung bill, no, na naipasa, no, ni Speaker Martin Romualdez tungkol ito sa mga PWD. So yung mga PWD, no, may mga kapansanan. Malapit po ang puso ni Speaker Martin Romualdez sa mga PWD. Gumawa po siya ng libro patungkol po sa mga PWD at biruin mo ha, bata pa siya noon, mga kaibigan, no? Bata pa siya, payat pa siya. Gumawa po siya ng libro about PWD. At nung naging kongresista siya, yan, inuna po niya, no, yung bill para po sa mga PWD. Kaya meron i-enjoy ngayon, no, ng mga benepisyo at yung mga pangangalaga sa kanilang karapatan. Dahil po yan sa bill na ginawa at pinasa ni Speaker Martin Romualdez. So kung titingnan po natin, ang ganda po ng kanyang credential, no? Maganda po. Self-made po siya. Hindi po siya yung dahil lang sa siya ay Romualdez, in kaagad. Hindi po. Pinagpaguran niya, pinaghirapan niya ang kanyang pangalan. Self-made po siya. Hindi po katulad ng mga kina Sara. Si Sara, naging vice mayor dahil sa tatay, dahil sa pangalan, dahil sa apelyido. Naging vice presidente dahil kumabit, no, sa pangalan ng ating Pangulo at dahil siya ay anak ng Pangulo. Si Baste, naging vice mayor dahil anak ni Duterte. Pero wala namang hinagap, walang tinapos, wala man lang credential, no, na may pagmamalaki. Naging vice mayor, naging mayor dahil lang sa kanyang pangalan. Yung mga Duterte, no? Ganyan sila, mga kaibigan. Hindi po sila self-made. Dahil lang po sa apelyido nilang Duterte, kaya po meron silang mga posisyon. But at the top of it, they are nothing. Without their father, without Rodrigo, they are nothing. Hindi po sila magkakaroon ng posisyon. No? Hindi po sila makikilala. Pero si Speaker Martin, self-made po siya. Pinagpaguran niya ang lahat ng kanyang kung bakit nandyan siya ngayon sa pwesto, pinagpaguran niya. Nag-aral siya sa 2 university sa ibang bansa. Cornell University, no? Iba ang kurso niya doon. Tapos nag-aral din siya sa Harvard tungkol naman sa pagpapalakad ng gobyerno. Tapos hindi pa siya doon nagtapos kasi hindi pa siya content doon. Pagdating ng Pilipinas, nag-aral pa siya ng law sa University of the Philippines at nag-take siya ng bar exam. So kita natin maganda po ang kanyang credential. Self-made, masipag, nakuha niya ang kanyang pangalan, nakuha niya ang kanyang pwesto, hindi dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil sa kanyang sariling sikap, sa kanyang kasipagan. Yan po ang aking Pangulo, Martin Romualdez, for President 2028. Kahit hindi pa siya nagdideklara na siya ay magiging tatakbo, no, sa pagkapangulo, ay kinakampanya ko na siya ngayon at isa po ako sa
nag-urge 'no, sa kanya, nangungumbinsi na tumakbo siya sa 2028 dahil kailangan po natin ng presidente na may tapang, may bulls, presidente na katulad po ng ating pangulo na, ah, merong tunay na pagmamahal sa taong bayan. At ang nagustuhan ko po dito kay Speaker Martin Romualdez kahit po siya ay tahimik lang at kahit po siya ay sobrang bait, pero nakikita ko marunong siya lumaban sa legal na paraan, 'no? Nakikita ko yung pagkakaiba niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang pangulo natin super santo, santong-santo talaga, 'no? Parang wala talaga, dinikdik mo na, ano mo na, wala talaga, hindi talaga lumalaban. But at least si Speaker Martin Romualdez, meron siyang paraan kung paano siya lumaban. Nilalagay po niya sa legal na paraan, 'no? Very subtle, hindi mo mamamalayan, pero ikaw pala ay nalulugmok na, 'no, mga kaibigan, 'no? So, 'yan po yung magandang katangian na gusto ko kay Speaker Martin, 'no? So, sa 2028, Martin Romualdez for tayo for